Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay bilang pagpapatuloy sa natalakay natin sa nakaraang aralin patungkol sa mga kaasalan at karapatan ng kapwa Muslim. At ikalabing-isa, mga minamahal ni Allah, na hindi niya iiwasan ito ng higit sa 3 araw, sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi ipinahihintulot para sa isang Muslim na iwasan ang kapatid niyang higit sa 3 araw. Ibig sabihin, hindi maaari sa isang Muslim na kanyang iiwasan, tatanggihan, o hindi kakausapin ang kanyang kapwa Muslim ng higit sa 3 araw. Gayong nagkakasalubong naman sila, ngunit bumabaling palayo itong isa at bumabaling din palayo yung isa. Ang pinakamainam sa kanilang dalawa ay ang nagpapasimula ng pagbati. Ito ay muttafaqun alayh. At ganoon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, batay rin ito sa sabi pa niya, huwag kayong magtalikuran at maging mga lingkod kayo ni Allah na mga magkakapatid. Isinilasay ito ni Imam Muslim. Ang pagtatalikuran na tinutukoy rito, mga minamahal ni Allah, ay ang pag-iiwasan. At kabilang rin, ika-12 na hindi niya ito lilibakin o hahamakin o pipintasan o tutuyuin o tatagurian ng masamang taguri o gawan ng kwento o pangsiraan. Dahil ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 49 verse 12, o mga sumampalataya, iwaksi ninyo ang maraming paghihinala. Tunay na ang ilan sa paghihinala ay kasalanan. Huwag kayong maniktik. Huwag libakin ng ilan sa inyo ang iba sa inyo. Iibigin ba ng isa sa inyo na kainin ang laman ng kapatid niya kapag patay na? Kasusuklam-suklam ninyo ito. Ang sabi pa niya sa banal na Quran, chapter 49 verse 11, o mga sumampalataya, huwag mangutya ang mga lalaki sa ibang mga lalaki. Baka ang mga kinukutyang ito ay higit na mabuti kaysa sa kanila na nangungutya. At ganoon din, huwag mangutya ang ilang mga babae sa ibang mga babae. Baka ang mga kinukutyang ito ay higit na mabuti kaysa sa kanila na nangungutya. Huwag ninyong pintasan ang mga kapwa ninyo. Huwag kayong magtawagan ng mga taguring masama. Kaabang-abang, hindi kaya ay kaaba-abang pangalan, mga pangit na pangalan, ang kasawailan, matapos na ang pananampalataya ay nakamtan. Ang mga hindi magsisisi, ang mga iyon ay ang mga lubabag sa katarungan. Nang minsan, nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, nalalaman ba ninyo kung ano ang panlilibak? Ay nagsabi naman sila sa propeta, si Allah at ang sugo niya ang higit na nakakaalam. Kaya nagsabi siya, ang pagbanggit mo tungkol sa kapatid mo ng bagay na kasusuklaman niya. May nagsabi, ano po naman ang tingin ninyo kung taglay nga ng kapatid kong iyon ang aking sinasabi? Nagsabi siya, kung taglay nga niya ang sinasabi mo, nilibak mo na siya. At kung hindi niya taglay ang sinasabi mo, siniraang puri mo na siya. Isinilasay ni Imam Muslim ang hadith na ito. At nagsabi naman siya sa Hajj ng pamamaalam, tunay na ang mga buhay ninyo, ang mga ari-arian ninyo, at ang mga karangalan ninyo ay hindi malalapastanganan, o di kaya ay hindi malalapastangan sa inyo. Isinilasay ni Imam Muslim. Ang sabi pa niya, hindi papasok sa paraiso
ang mapanirang puri. At ika-13 na hindi niya ito lalaitin. Di niya lalaitin buhay man o patay. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang paglait sa isang Muslim ay malaking kasalanan at ang pakikipag-away sa kanya ay kawalang pananampalataya. Napagkaisahan ang katumpakan ng hadith na ito. Ibig sabihin ito ay muttafaqun alayh. Ang sabi pa niya, huwag ninyong laitin ang mga patay dahil natamo na nila ang ginawa nila. Na muttafaqun alayh din ang hadith na ito. Ika-14 mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na hindi niya ito kainggitan o paghihinalaan ng masama o kamumuhian o titiktikan, sapagkat ang sabi ni Allah sa banal na Quran, o mga sumampalataya, iwaksi ninyo ang mga maraming paghihinala. Tunay na ang ilan sa mga paghihinala ay kasalanan. Huwag kayong maniktik, huwag libakin ng ilan sa inyo ang iba sa inyo. Ika-15 mga minamahal ni Allah, na hindi niya ito dadayain, ni lilinlangin, ni pagtataksilan o pasisinungalingan, sapagkat ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 33 verse 58, ang mga naminsala sa mga lalaking mananampalataya at mga babaeng mananampalataya na walang mga masamang nagawa ay tunay na nagpasan na ng salang, paninirang puri at malinaw na pagkakasala. At sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, may 4 na katangiang kapag dinaglay ng isang tao, siya ay maging isang ganap na mapagkunwari. Kung sino man ang nagtataglay ng isa sa 4 na katangiang ito, siya ay may taglay na isang katangian ng mapagkunwari. Hanggang hindi siya iniiwan. Hanggang hindi niya iniiwan ang katangiang ito. Kapag pinagkakatiwalaan siya ay nagtataksil siya. Pangalawa, kapag nagsasalita siya ay nagsisinungaling siya. Pangatlo, kapag nangako siya, kapag siya ay nangangako, siya ay sumisira sa pangako. At pang-4, kapag nakikipagtalo siya ay nagsasalita siya ng marahas. Ika-16, na pakikitunguhan niya ito ng magandang asal. Kaya gagawan niya ito ng mabuti. Magpipigil siyang makagawa ng kapinsalaan dito. Sasalubungin niya ito ng may mukhang maaliwalas. Tatanggapin niya ang kagandahang loob nito. Pagpapaumanhinan niya ang pagkakasala nito. At hindi niya aatangan ito ng hindi nito makakaya. Sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, mangilag kang magkasala kay Allah saan ka man naroroon. Pasundan mo ang nagawang masama ng mabuting gawa. Magpapawi upang ito ay magpapawi roon. At pakikitunguhan mo ang mga tao ng magandang asal. Ika-17, na pagpipitaganan niya ito. Kung ito ay nakakatanda at kaawaan niya ito kung ito ay nakababata. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang sa atin ang hindi nagpipitagan sa nakatatanda sa atin at hindi naaawa sa nakababata sa atin.